Si Lester po ang may akda ng kwentong ito. At ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay. Dito, parang si Lester po ang nagsasalita. Mga kabagis ha. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Depende na lang sa oras na mapapakinggan nyo ang kwentong ito. Ang kwentong ibabahagi ko kabagis ay galing kay Dexter. Di niya totoong pangalan. Pangalan po ito ng kanyang apo. Karanasan po niya ito nung siya ay binata pa. At kakilala ko rin po siya. Ayon kay Dexter, hindi niya makakalimutan ang pangyayaring ito nung binata pa sila ng Tito Monko, kung saan muntik na nilang ikamatay. Napasulat ako kabagis nang hindi ko pinagpaplanuhan. Kasi unang-una, hindi talaga naniniwala si Dexter sa mga aswang. Alam ko yan. Kahit nung nabubuhay pa ang lolo Indo ko, lagi niya itong binabara sa kwentuhan nila na naikwento rin sa akin. Matagal nang kakilala ni Dexter ang mga angkan namin. Nagulat nga si Dexter sa akin dahil may isa pa pala akong kamag-anak na manggagamot din. Alam ko na nangyari ito kay Dexter nung mga binata pa sila. Konting paglalarawan lang sa hilig ni Dexter. Itong si Dexter ay mahilig magbasa ng comics kahit pa nung bata pa siya. Kaya napasulat sa akin si Dexter nang mabasa niya ang kwento ko na istorya ni Kulot. Kabagis, kahit may edad naman na itong si Dexter, malinaw pa rin naman ang kanyang paningin. Salamin lang ang katapat. So dito kabagis, parang si Dexter na ang nagsasalaysay. 4 kaming magkakasama na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Construction lang naman ang aming pinasukan. Pinasok kami ng tito ko sa kumpanyang pinapasukan niya. Ang aming kumpanya ay malawak. Iba't ibang site ang hawak nila. Ang sabi ng tiyuhin ko, madali lang naman daw ang ma-promote sa kumpanya. Basta masipag ka. Huwag ka lang daw susuway sa pinag-uutos ng mga engineer. Pag sinabi mong construction, mapapaisip kang mahirap ang trabaho. Pero ayos lang. Sanay naman ako sa hirap eh. Napag-usapan naming magkakasama noon na kahit saan kami itapon, ayos lang. Basta may trabaho, 'di ba? Lumabas ng office si Tito at dala-dala ang isang buong papel. Nakalagay doon kung saang lugar kami dadalhin. At ang nakalagay doon ay probinsya ng Cebu. Hindi ko na ho sasabihin kung saan sa Cebu. Baka po may taga doon na tagapakinig at lalong matakot kapag narinig nila to. Tuwang-tuwa kami. Tuwang-tuwa kami dahil makakapasyal kaming 4. Mula Maynila ay lumipad kami pa Cebu. Mababang uri lang naman ang aming mga posisyon. Lahat kami ay piyon o labor. Nung nasa Cebu na kami, kay ganda ng lugar. Ang sarap ng hangin. Pati ang dagat. Ang sarap pagmasdan. Enjoy ang araw na nandoon kami. May kanya-kanya kaming barracks o higaan sa aming site. Halo-halo din ang mga tao doon. Kaming 4 lahat ay pinayagan ng mga magulang namin. Isang building na di naman gaanong kalakihan ang aming ginawa. Meron ding basement or hukay na malalim. Isang umaga, lumabas ako para bumili ng sigarilyo sa vendor ng site. Wala pa kasing 8:00 ng umaga para mag-in. Habang naninigarilyo ako, nakipagkwentuhan ako sa tindero. Nung una, ayos naman siya nakakwentuhan dahil palakwento rin itong si Manong. Tapos ang sabi niya, may natabunan daw na mga manggagawa sa aming ginagawa.
dahil yun daw may-ari ng ginagawa namin ay hindi naniniwala sa basbas ng simbahang Katoliko. At ang gusto daw ng may-ari ay pastor ng kanilang bansa ang magbasbas doon. Sinabi ng tindero na Chinese pala ang may-ari. Napaisip ako sa sinabi niyang yun. Hanggang isang beses, tinawag ako ng tiyuhin ko para iabot ko yung papel sa ka-office niya. Isang magandang babae ang sumalubong sa akin. Yun na pala yung pag-aabutan ko ng papel. Bigla akong na-hypnotize sa ganda ng ka-office ng tiyuhin ko. Inuperan pa ako ng tiyuhin ko na maging maintenance na lang at utility sa office para makaiwas daw ako sa initan. Pumayag ako sa offer niyang yun. Hanggang isang beses, nakita ko si Ma'am. Si Ma'am Glyza, isang mechanical engineering. Halos matulala ako sa ganda niya. At yun palang kagandahan niya, mga kabagis, ay nagbabalat kayo lang. Isang araw ng Sabado, kinumbida kami ni Ma'am Glyza. Especially kasama na ang tiyuhin ko. Ayon pa kay Ma'am Glyza, dapat kaming 5 ay present sa kanilang bahay. At excited daw ito na ipakilala kami sa kanyang mga magulang. Dahil ito palang tiyuhin ko, nanliligaw kay Ma'am Glyza. Siya nga pala, pangalan ng tiyuhin ko ay Arvin. For short po, Vin. Excited kami dahil makakapasyal pa uli kami ng ibang parte ng Cebu. Mula sa aming trabaho, medyo may kalayuan ang bahay nila Ma'am Glyza. At first time din lang ng tiyuhin ko ang makapunta sa bahay nila. Fiesta pala sa kanilang lugar. Dahil ang daming banderitas na nakasabit sa mga puno ng kalsada. At may malakas pa na sound system pa kaming naririnig sa mga bahay na nadadaanan namin. Ayon sa sketch ng lugar ni Ma'am Glyza, sa dulo daw ng kalsada ang kanilang bahay. Nung marating na namin ito, wala namang bahay doon. Hanggang sa may sumitsit sa aming 5. Nakita namin na may isang binatilyo sa ilalim ng puno. At doon tinuro ng binatilyo ang bahay nila Ma'am Glyza. Nagtaka kaming lahat. Paano nila nalaman na bahay ni Ma'am Glyza ang aming hinahanap? Mula sa puno at sa aming kinatatayuan, may isa palang bahay sa likuran ng makapal na talahib. Sa unang tingin ng bahay nila Ma'am, hindi mo iisipin na doon pala siya nakatira sa ganong klase ng bahay. Bakit ganon? Gutay-gutay yung teres. Yung bubong naman, butas-butas. At napapaligiran pa ito ng damo sa paligid. Isipin nyo, mechanical engineer yung tao. Tapos, ganun lang yung bahay. Hindi ba parang nakakapagtaka naman? Hanggang sa may babaeng lumabas mula sa bahay. May edad na to at kahawig ni Ma'am Glyza. Bago kami papasukin sa loob, biglang sumama ang pakiramdam ni Mona at ni Doro. Sinisenyas ng dalawa yung kanilang mga tiyan. May nagtatagong hiwaga sa bahay ni Ma'am Glyza. Isipin mo, bulok-bulok yung bahay sa panlabas. Pero pagdating sa loob, ay para kang nasa mansyon ng mga Kastila at Hapon. Pagkapasok namin sa loob, halos lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Nang napansin ko, yung ibang tao doon ay walang kilay at walang kanal yung mismong tinutubuan ng bigote. Tapos, straight lang kung makatingin. Patay mali siya kami sa mga tingin nila. Si Mon at si Doro
Kaya pa daw tiisin yung nararamdaman nila. Hanggang sa pinaupo na kami at hinainan na kami ng masasarap na pagkain. Nang mapansin ko yung babaeng nag-serve ng pagkain. Parang patayo yung pilik mata kung pumikit. Halos lahat ng taong nakaupo parang ibang-iba kumpara sa mga taong nakakasalamuha ko. Yung iba, hawak lang ang baso habang nakatayo. Parang di sila nag-uusap-usap. Tapos napansin ko rin si Ma'am Glyza ay palagi siyang nakatingin kay Mon. At alam nyo, nahihiwagaan ako sa mga tinginan nila. Kumain lang ako noon ng mga prutas. Para kasi akong nauumay sa dami ng hinanda nilang pagkain. Halos lahat kasi ng hinain nila ay puro may karne, dinuguan, adobo, at iba't iba pang prinitong manok at isda. Kulang na lang, upuan ako sa kinauupuan ko ng isang babae. Para lang kumain daw ako ng inabot niya. Simon at Doro ay hindi rin kumain dahil tinatawag na daw sila ng kalikasan. Nababawas na ang mga to sa CR. Bale ang kumain ng marami ay si Tito Ven at Kuya Nonoy. Habang kumakain silang dalawa, parang ang lande ng tingin ni Ma'am Glyza sa tiyuhin ko. Kinalabit ako ni Mon para samahan ko daw siya sa CR. Sa madaling sabi, sinamahan ko si Mon sa CR. Nahihiya kaming magtanong sa ibang tao kasi wala halos nagsasalita sa ibang bisita nila. Binuksan ko ang pintuan malapit sa kusina. Hindi kami sigurado kung papunta nga ba sa CR yung nabuksan ko. Sa maniwala kayo o hindi, mga kabagis, yung huling pintuan na binuksan ko ay parang pintuan ni kamatayan. May nakaarkong bungo at espada ni kamatayan at mga bandilang nakadikit sa dingding. Sa halip na aabante ako sa paglalakad, napaurong ako dahil parang hindi na ata lupa yung tatapakan ko. Kahit si Mon ay nalula din siya sa lugar, hindi na raw talaga kaya ni Mon yung nararamdaman niya. Dahil sa sabog na daw, lumabas kami ng bahay at doon nakita namin ang talagang CR. Mas mabilis pa sa 4:00 yung takbo ni Mon. Habang nasa labas ako ng CR, narinig kong parang may taong humiyaw galing sa unang pintuan na binuksan ko. Yung hiyaw niya na akala mo binabali yung mga buto. Kasi hindi siya yung basta ordinaryong hiyaw lang eh. Nagtataka ako. Okasyon ang aming pinuntahan. Pero bakit ganun? Puro parang mga nasasaktan ang naririnig ko mula sa bahay ni Ma'am Glyza. Samantalang nung nasa loob na kami ng bahay, ay wala halos kang maririnig na nagsasalita. Maya-maya pa, may parang kumalabog sa likod ng CR. Lalo na kaming kinabahan. Paglabas ni Mon sa CR, naglakad na kami papalayo sa bahay ni Ma'am Glyza. Napansin namin ni Mon na parang hindi na yung lugar kanina na pinasukan namin. Inikot ko ng tingin ang paligid. Ibang-iba na talaga. Babalikan sana namin ang aming mga kasamahan. Ngunit may isang matandang lalaki ang humarang sa daraanan namin. Maalumanay kong tumingin yung lalaki at sumenyas ito na umuwi na daw kami. Hanggang sa matigas na yung boses niya sa pagkakasabing umuwi na kami. Umuwi na kayo! Bilisan nyo! Ganon yung pagkakasalita niya. Pinagtabuyan na kami ng matanda.
hanggang sa lumayo na kami sa bahay na yon. Dahil naman sa hindi ako naniniwala sa aswang, mangkukulam at barang, nakuha ko pang tumawa sa narinig kong tumilaok na aswang. Tapos samahan pa ng tiktik na mahina ang tunog. Parang ganito yung tunog eh. Tik! 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 Ganon. Pero si Mon, seryoso sa mga naririnig niya. Hanggang sa may narinig na lang kaming hiyaw ng mga kasamahan namin. Dinig na dinig ko ang boses ng tiyuhin ko, kung saan nakita kong inaawat siya ni Ma'am Glyza. Dahil parang may kaaway silang tatlo. Tinawag namin sila para sabay-sabay na kaming umuwi. Hinatid pa sila sa pwesto namin ni Mama. At humingi pa ito ng pasensya sa akin. Habang humihingi ng pasensya si Ma'am Glyza sa aming lahat, mariin naman na nakatingin si Mon kay Mama hanggang sa natapos na ang gabing yun at umuwi na kaming lahat sa barracks. Sumapit ang ilang araw. Laging masakit ang tiyan ng tiyuhin ko at ni Kuya Nonoy. Tinanong ako ni Mon kung may napansin daw ba ako na kinikilos ni Ma'am Glyza. Sagot ko ay, maganda si Ma'am. Sabi naman ni Mon na may kakaiba sa mga galawan ni Ma'am Glyza. Hindi masyadong klaro yung pagkasabi ni Mon hanggang sa isang hapon pa. Out na lahat ng mga trabahador ng kumpanya. Nakita ko ang aking tiyuhin na daladala ang kanyang mga bagahe. Parang aalis na sa trabaho namin at iiwan na kami. Dali-dali siyang lumabas ng gate nang wala man lang paalam sa akin. Hanggang sa kinalabit ako ni Mon, malala na daw ang sakit ng tiyuhin ko at ni Kuya Nonoy at ni Doro. Hindi ko sila maintindihan ng mga oras na yon. Takang-taka ako. Ano ba ang nangyayari sa mga kasamahan ko? Tanong ko sa aking sarili. Hinanap namin ni Mon ang dalawa pa naming kasama. Natagpuan namin sa labas ng site. Tinawag ko si Kuya Nonoy para kausapin kung ano ba ang nangyari sa kanila. Pagkakita ko kay Kuya Nonoy, para siyang nakaupong aso na nakamasid sa madilim na lugar. Kuya Noy, ano bang nangyayari sa'yo? Humarap ka nga sa akin. Wika ko sa kanya, sa maniwala kayo't hindi. Pagkaharap sa akin ni Kuya Nonoy, para siyang asong naglalaway at umangil ito ng nakakatakot. Tapos nanlilisik ang mga mata niya. Parang ganon yung tunog ng angil niya. Nang bigla niya akong niluntagan, napabagsak ako sa lupa dahil nadaganan niya ako eh. Hiyaw ako ng hiyaw ng, "Tulong! Tulong!" Hingi ko ng tulong kay Mon dahil iba na yung itsura ni Kuya Nonoy. Ang talas ng mga ngipin niya at mukhang gutom na gutom. Nakakatakot ng mga sandaling iyon. Buti na lang dala ni Mon yung kapirasong kahoy mula sa site at pinangpalo dito sa likod ni Kuya Nonoy. Diring-diri ako sa mga laway niya. Masasabi kong totoo pala ang mga aswang. Biglang lumaki yung bunganga ni Kuya Nonoy. Dahil sa laki nito, konting-konti na lang makakagat na niya ako sa liig. Buti na lang natulungan ako ni Mon. Pagkatapos nun, nagtatatakbo si Kuya Nonoy papunta sa madilim na lugar. Pagdating niya sa madilim, biglang umalulong ito. Nakakapangilabot ng mga oras na yon.
Sa aming 5 na magkakasama, 2 na lang kami ni Mon ang nasa wastong kalagayan. Ang pinagtataka ko, bakit at papaano sila naging ganon? Samantalang kila Ma'am Glyza lang kami nagpunta. Yun tuloy, usap-usapan noon sa trabaho namin na may aswang daw sa site. Kapag tinanong kami ng ibang worker doon, puro ewan na lang ang sagot namin ni Mon. Alam nyo ba kung bakit ganun lang ang mga sagot namin na parang wala kaming alam? Kasi kahit ako, naguguluhan na din. Ano bang meron? At nagkaganito kaming magkakasama. Akala ko pa naman, magiging masaya kami at magtatagal lahat kami sa trabaho. Dito ko napatunayan na marami talagang namamatay sa maling akala. Pasalamat na lang ako dahil ako muntik lang. Dahil sa pagdaan ng araw, pati ang ibang mga trabahador natataranta na rin dahil sa balibalitang may aswang sa site. Isa-isa nang nag-aalisan ang mga manggagawa. Hanggang isang araw, inabutan ko si Ma'am sa kanyang opisina. Tinanong niya ako tungkol sa mga kasama ko. Bakit daw ura-urada na umaalis na lang ang mga trabahador na hindi man lang nagpapaalam? Ang tanging sagot ko lang ay ewan at hindi ko alam. Sabi ni Ma'am, magkita kami sa labas ng site pagkatapos ng working hour. Hindi ko masabi sa kanya ang mga nasaksiyan ko sa aking mga kasama. Mula nang manggaling kami sa kanilang bahay hanggang sa sumapit na ang hapon, habang nagpapahinga ako sa aking barracks, may narinig akong umiiyak sa labas ng site. Yun kasing higaan ko ay ang pinakadingding ay longspan. Tapos kakahuyan na yung likuran ng aming barracks. Pamilyar sa akin yung naririnig kong boses. Walang iba kundi si Doro. Tinawag ko siya sa pangalan at sumagot naman siya. Ang dami kong tanong sa kanya, pero ilang salita lang ang sinabi niya. Mag-usap tayo sa labas. Sinama ko si Mon sa labas at sakto naman na palabas na rin si Ma'am Glyza. Halos lahat ng trabahador ay nakatingin sa amin. Kasi si Mon at si Ma'am parang may hidwaan. Doon na sumimple ng pabulong sa akin si Monmon. Naaswang daw si Ma'am Glyza. Napatingin ako kay Mon. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o dapat ko ba siyang paniwalaan. Nagbibiro ka ba, Mon? Walang aswang sa mundo. Sagot ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, honestly, ay parang gusto ko nang maniwala na hindi. Bigla kong naisip ang mga kasama ko. Nagkaroon ako ng ideya sa mga nakita ko. Hanggang sa tinawag na ako ni Ma'am Glyza. Kinalabit ako ni Mon at sinabing nag-aanyong maganda lang daw si Ma'am sa harap ng maraming tao. May lihim na kakaiba si Ma'am at dinadaya lang daw kami sa paningin ng aming mga mata. Hindi ko pinansin yung sinabi ni Mon. Paglapit na paglapit ko kay Ma'am, para niya akong inaakit. At sa totoo lang, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Para bang wala akong pakialam kung ano man ang sabihin ng iba. Basta susundin ko yung nararamdaman ko. Ganon yung pakiramdam pagkapiling mo si Ma'am sa malapitan. Ayon kay Ma'am Glyza, natatakot daw siyang umuwi mag-isa dahil sa may balibalitang may aswang na pagala-gala sa gabi. Habang nag-uusap kami, nasulyapan ko si Doro sa poste ng ilaw, kung saan halos kalahati ng muka ang nakikita sa kanya.
Para siyang takot na makita ng iba kong mga kasama. Nilapitan siya ni Mon at kami naman ni Ma'am Glyza ay masayang nag-uusap. Natuwa ako sa sinabi niyang magpapahatid daw siya sa akin. Tumango agad ako at naisip ko na rin na sasamantalahin ko ang manligaw hanggat wala si Tito Arvin. Maya-maya pa, lumapit na si Monmon sa amin ni Ma'am. Nagtinginan silang dalawa hanggang sa nagalit na si Ma'am Glyza kay Mon. Ayon kay Ma'am Glyza, halos araw-araw daw na ganun kung makatingin si Mon. Nagulat naman ako sa sagot ni Mon kay Ma'am Glyza. Hindi ko akalain na maririnig ko sa kanya yung ganun. Kasi sa pagsasalita ni Mon, sinabi niya ng diretsahan kay Ma'am ng ganito. Nayanggaw yung mga kasamaan namin. Nung pumunta kami sa bahay nyo, lahi kayo ng aswang. Kayo ng pamilya mo, Glyza. Salita ni Mon na pabalagbag na. Pinigilan ko si Mon at itinulak ng bahagya. Pero pinagpilitan niya talaga na aswang si Ma'am Glyza. Sinampol pa ni Mon si Doro na nakatayo sa poste ng ilaw. At si Kuya Nonoy na punong-puno ng laway sa bibig. Si Tito Ben na bigla na lang nawala. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Mon kay Ma'am Glyza. Pero tumawa lang si Ma'am Glyza at sabay talikod sa amin ni Mon. Nagalit ako kay Mon sa iskandalong ginawa niya. Tinanong ko pa nga siya kung yung nararamdaman ba niya ay namana niya sa tatay niyang si Indo. Sumagot ito ng tignan ko na lang daw ang nangyari sa amin. Sa puntong yon ay iniwan niya na akong mag-isa at padabog na pumasok sa gate ng site. Nilingon ko si Ma'am sa kanyang nilalakaran, ngunit wala na siya sa daan. Bumaling ako ng tingin kay Doro para kausapin. Sabi ni Doro, iuwi daw namin siya dito sa Rizal para ipagamot kay Kaindo. Para na rin kasi siyang asong nauulol sa itsura nito. Hanggang sa sumapit ang gabing umupo siya sa ilalim ng puno. At doon ay kwinento niya sa akin yung nangyari nung andon kami kila Mama. Alok daw ng alok si Mama na kumain na siya. Kahit daw masama ang timpla ng tiyan niya, ay napilitan siyang kainin yung isinubo ni Mama na pagkain. Parang gamot daw sa sakit ng tiyan yung pinakain sa kanya ni Mama. Parang may kung ano daw na naramdaman siya na nagkusa na lang siyang kumuha ng pagkain. Tapos kumain na siya ng todo. Dahil sa pamimilit ni Ma'am Glyza. Marami siyang nakain, kahit matabang daw ang lasa ng mga yon. Sa mga sinabing yun ni Doro, nadagdaga ng mga ideya ko. Maaaring tama yung sinabi ni Mon na lahing aswang itong si Ma'am. Habang nag-uusap kami ni Doro, ay parehas sila ni Kuya Nonoy na naglalaway ang mga pipig. At pinupunas-punasan na lang ni Doro ang laway niya habang nag-uusap kami. At naisip ko rin na hindi pala kami nakakain ni Monmon ng pagkain nila Mama nang gabing pumunta kami doon. Nangako ako kay Doro na tutulungan ko siya, na kung saan may malapit na albularyo sa Cebu ay dadalhin ko siya. Kaso biglang nagpaalam si Doro na aalis na siya at kailangan daw niyang kumain. Iwan ko na daw siya at baka kung ano pa daw ang magawa niya sa akin. Tinulak niya ako papalayo sa kanya at biglang tumulo ang mga luha niya na para bang hindi rin niya gustong gawin yung pagtulak sa akin. Lumayo ka. Lumayo ka na, Dex. Baka masaktan kita na di ko nalalaman sa aking sarili. Pakiusap. Umalis ka na. Wika ni Doro sa akin.
Iniwan ko siya sa silong ng puno sa ganong sitwasyon. At hindi ko na rin napansin na tumulo na rin pala ang aking luha. Masakit. Nasaktan ako. Dahil nayanggaw ang kaibigan ko. Nung nakalayo na ako sa kanya, muli ko siyang sinulyapan. Awang-awa ako sa kaibigan ko. Halos magdamag kaming walang tulog ni Mon. Buo na ang pasya namin ni Mon. Napagkasunduan namin na sundan si Ma'am Glyza sa oras ng pag-uwi niya para mapatunayan ang mga haka-haka ko. Kinaumagahan ay pangkaraniwang araw lang naman ang nangyari sa site. Pero pagsapit ng uwian, gaya ng plano, sumabay kami ni Mon sa mga trabahador. Hindi kami nagpahalata na sinusundan namin si Ma'am Glyza. At alam nyo ba mga kabagis, iuuna ko na. Tama ang sinabi ni Mon na lahing aswang sila ma'am. Sapagkat nung andun na kami sa dulo ng kalsada, doon na namin huling nakita si Ma'am Glyza. Dahil madilim at wala ng tao sa paligid. Mula sa aming pwesto, umupo kami sa makapal na talahib kung saan natatanaw pa namin si Ma'am. Ilang minuto pa ang lumipas, nawala na lang na parang bula si Ma'am Glyza. Tapos yung bahay nila, hindi na namin makita. Sinubukan naming maglakad ni Mon upang makatiyak kung asan yung bahay ni Ma'am. Pero ilang segundo pa lang kaming naglalakad mula sa pwesto namin, nang biglang nagsulputan ang mga malalaking puno sa likuran namin. At kitang-kita ko kung paano tumayo yung puno sa makapal na talahib. Hindi ko na rin nakita yung dinaanan namin ni Mon. Dinakot ko yung asin sa bag ko para kung sakaling may manggulat sa akin ay may maisaboy ako. At ganun din si Mon. May hawak din na asin. Nagdala kami nun dahil pangkaraniwang kaalaman naman yon na pangontra nga sa mga aswang. Ang asin. Nanginginig ang buo kong katawan. Pinilit kong humakbang para matuklasan na namin ni Mon ang mga misteryong kababalaghan na nakapaloob sa katauhan ni Ma'am Glyza. Habang naglalakad kami, nagtaka kami at nagkaroon ng ilog papunta kila Ma'am. Samantalang nung pumunta kami nun, wala naman. Binaligtad na namin ang aming mga damit. Umupo kami sa gilid ng ilog at minasdan ang paligid. Sa aming pag-upo, kinalabit ako ni Mon at tinuro yung nakikita niya sa kanyang unahan. Mga kabagis, sa maniwala kayo't hindi, si Tito Arvin, Kuya Nonoy at Doro ay parang mga sundalong nakatayo na nakaharap sa isang puno. Yung suot na damit ni Tito Vin noon ay hanggang ngayon suot niya pa rin. Hindi kami makapaniwala na magkasama silang tatlo. At anong ginagawa nila doon? Maya-maya pa'y parang may malamig sa aking likuran na akala mo hinihila yung hibla ng buhok ko. Talagang makapigil hininga ang sandaling iyon dahil sa takot na nararamdaman ko. Nilingon ko sa kaliwang balikat ko kung ano yung nararamdaman ko. Isang napakalaking asong kulay itim. Hindi ako makahiyaw. Nakanganga ito at para niya akong lalapain na. Hindi rin ako makagalaw at lalong di ko makalabit si Mon sa sobrang takot. Maya-maya pa'y niyugyug ako ni Mon para akong nahimasmasan nung inuga ako.
Itinayo ako ni Mon sa pagkakaupo. Nung tignan ko uli yung pwesto ng aso, bigla na lang itong nawala. Hindi na ako nag-atubiling tumayo at tinungo namin yung pwesto ng tatlo. Nung malapit na kami sa pwesto nila, para silang aso na sisinghot-singhot. Para bang may naaamoy silang di nila kauri. Hanggang sa nadulas si Mon sa paghakbang. At yung batong natapakan niya, gumulong-gulong iyon papunta sa tubig mula sa aming pwesto. Bigla silang nagtinginan sa amin. At kitang-kita ng mga mata ko na nanlilisik ang mga mata nila na parang sabaga ang kulay ng mga yun. Lahat sila ay naglalaway ang mga bibig. Maya-maya pa'y may nagsalita sa di kalayuan ng aming pwesto. Boses yun ng lalaki. May pagkain na tayo. Wika ng boses na may kasama pang hagikgik. Sa pagkakarinig namin ni Mon ng ganon, tumakbo kami ni Mon hanggang sa makakaya namin. Kaso, yung dati naming dinaanan ay bigla na lang nag-iba. Basta, takbong bahala na ang ginawa namin. Walang katiyakan kung saan kami makakarating. Hanggang sa napagod na lang kami sa kakatakbo. Hingal namin ni Mon. At mula naman sa hinintuan namin, may parang isang malaking liwanag ang pabagsak sa pwesto ko. Parang isang santelmo. Sobrang init na para kaming masusunog. Nung bumagsak to sa lupa, nakita ko ang nasakupan ng liwanag. Agad-agad kaming nagtatatakbo ni Mon hanggang sa natuntun na namin yung daan pa uwi. Hating gabi na nung makauwi kami ng site. Sobrang pagod. Dun pa lang ako naniwala sa mga sinabi ni Monmon na may aswang nga sa mundo. Balisa kami sa bawat oras at araw na dumadaan. Working hour. Nagpaalam si Ma'am Glyza na magsi-CR daw siya. Dahil duda ako sa mga kinikilos niya, sinundan ko siya nang hindi niya alam. Nung malapit na siya sa pinto ng CR, bigla siyang lumiko at hindi pumasok ng CR. Kundi dumiretso sa bodega ng mga materyales. Hindi ko inalis ang mga tingin ko sa kanya hanggang sa pumasok siya sa isang madilim na parte ng bodega. At pagkatapos nun, bigla na lang siyang nawala. Nilingon ko ang paligid kung saan siya nagsuot. Kaso, wala akong makita. Nung hanggang sa may sumutsot sa akin. Psst! 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 Habang may sumusutsot sa akin, humakbang ako sa madilim na lugar ng bodega. At doon ko nakita ang nakakapangilabot na hindi kayang ipaliwanag sa iba. May narinig ako sa kabilang dingding na parang sinisip-sip yung mga laman ng karne. Ganito yung tunog. At para bang sa bawat kagat nito ay dinig mo yung kunat ng laman. Dinig mo pa yung lagotok ng paraan nila kung kumain. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako sa maliit na butas. At dunay, kitang-kita ng dalawang mata ko, si Ma'am Glyza ay kumakain ng laman ng hayop. Isang baboy na hindi gaanong kalakihan.
At ang isa pang nakakagulat, kasama niya si Tito Vin na kumakain din ng hilaw na baboy. Nagsusubuan pa sila ng atay ng baboy. Halos masuka ako sa nakikita ko dahil yung dugo ng baboy ay nagkalat sa sahig. At mula nga nun, hindi na ako nagtaka o magtataka na may aswang nga na nilalang. At pati mga kasama ko ay niyanggaw pa nila o hinawaan. Nalalansahan ako at talagang nakakadiri. Suga pa pala sa laman ang mga aswang. Dahan-dahan akong umalis noon. Alam nyo na, yung tipong hindi talaga ako mahahalata. At sinabi ko kaagad ito kay Mon. At sinabi ko rin sa kanya na kailangan na naming kumilos. Dahil palala na ng palala ang mga nangyayari sa site. Nabababoy na ang sangkatauhan doon. At totoo pala talaga ang bali-balita. Nung araw ding yun, hindi na kami pumasok ni Mon. Nagtanong-tanong kami kung saan may malapit na albularyo. Gusto sana naming lumapit kay Lolo Indo. Pero paano? Wala pang cellphone nung mga panahong yun. Kung susulat naman kami, ay siguradong aabutan ng 1 buwan mahigit bago makarating ang aming hinaing. Pero dumating ang pagkakataon. Sa pagtsatsaga namin ni Mon na pagtatanong-tanong, may nahanap kaming magaling na albularyo. Sa pagtatanong-tanong namin ni Mon, nakahanap kami ng magaling na albularyo. Mula sa site ay di naman gaanong kalayuan ang bahay ng manggagamot. Nakilala namin si Kahulyo. Hindi tunay na pangalan. Pagpasok namin sa munting kubo niya, nagulat kami kasi alam niya agad ang aming sadya. Nagtatanong pa lang kami noon na kung pwede ba kaming humingi ng tulong. Ay sinabi na niya agad yung aming hinaing. Take note mga kabagis ha. Masasabi kong magaling na albularyo si Kahulyo. Dahil pati ang lolo ni Lester ay naramdaman niya. Dahil doon, kinausap niya si Mon tungkol sa mga bagay-bagay sa panggagamot. At nagulat talaga kami nung binanggit ni Kahulyo yung pangalan ni Lolo Indo. Basta, yun na yun. Kahit anong klase daw na elemento ay kayang-kaya niya. Basta wag lang daw kaming kukontra sa kanya habang nag-uorasyon siya. Kaya nung araw na yon ay nagbayad na kami kay Kahulyo upang mapagamot na namin ang aming mga kasama. Pero masasabi kong genuine o lehitimong manggagamot si Kahulyo. Dahil alam nyo ba, tinanggihan niya yung inalok naming bayad. Medyo napahiya pa ako. Pero ayos lang. Pagbalik namin ng site, hinanap namin ang aming mga kasamahan. Pero sadyang minamalas kami nung mga panahong iyon. Inabot pa ng ilang linggo na hindi nagpapakita sa amin sila Kuya Nonoy, Doro at Tito Arvin. Hanggang isang hapon, muling nagsalubong ang mga tingin namin ni Ma'am Glyza. Nagkunwari akong wala akong alam sa pagkatao niya. Sinasakyan-sakyan ko lang lahat ng kwento niya. Yung tipong namamlastik na ako sa mga galawang ko dahil sa sitwasyon na nagaganap sa pangkasalukuyan. Hanggang sa ako ang unang nag-offer. Sinabi kong isasama ko siya sa birthday ng aking lolo. Tumango agad siya sa alok ko. Wala daw problema. Basta ihahatid ko siya pag uwian na. Mas lalong bumatingting sa ulo ko ang ideyang mahuhuli ko na siya. Dahil ang usapan namin ni Mona ay doon na kami magkita-kita sa bahay ni Kahulyo. At dapat may kasama siya. Kahit sino sa tatlo na mga kaibigan namin. Para lalong makorner at masugpo na sila.
Sumapit ang takdang hapon ng aming usapan ni Mon. Nung malapit na kami ni Ma'am Glyza sa kubo ni Ka Julio, ay bigla na lang itong umurong. At ang sabi niya, para daw siyang nasusunog sa di malamang dahilan. Konting-konti na lang mga kabagis. Aabot na kami sa kubo ng albularyo. Hanggang sa tuluyan na siyang umatras. Para siyang tuod na nakatingin sa akin. At maya-maya pa'y bigla kong kinilabutan sa mga nakita ko sa kanya. Bigla na lang siyang naghihihiyaw na para bang pinagsasamantalahan na dalaga. Nataranta ako dahil di ko malaman ang gagawin ko. At dito yung mga tagpo na hindi ko makakalimutan. Habang unti-unting kumakagat ang dilim, unti-unti namang nag-iiba ang anyo ni Ma'am Glyza. Dahil sa lakas ng hiyaw niya, para kong na-stroke. As in nakatayo na lang ako na parang kawayan. Dahil nagiging itim ang kulay niya. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano siya nag-iba ng anyo. Naging isang matandang babae si Ma'am. At maya-maya pa'y humaba ang nguso nito na parang kasing haba ng muka ng aso. Hindi na ako makagalaw at makahiyaw. Napasaldak na lang ako sa lupa at patuloy na minamasdan ang pag-iiba ng anyo ni Ma'am. Nag-uumangil na si Ma'am Glyza. Tama ang hinala ko na makikita ko siya ng personal sa pagiging aswang niya. Sa pagkakataong iyon, ang pangit pala ng aswang. Sa sata ng buong buhay ko, noon lang ako nakakita ng harap-harapan ng aswang. Maya-maya pa'y may boses ng matanda akong narinig. Nabusesan ko si Ka Julio. "Tampalasang nilalang!" banggit ni Ka Julio. Unti-unti siyang lumalapit sa amin ni Ma'am Glyza. Hindi ko mailingon yung ulo ko para makita ko yung taong nagsasalita. Alam nyo ba yung pakiramdam na humihiyaw ka pero wala namang tunog? Kung meron man, konti lang. Parang yung pinabatibat ka. Humihiyaw ako ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Sa mga nakikinig ngayon, pag pinakitaan sila ng aswang, para kang na-stroke na hindi ka makapagsalita at makagalaw. Maya-maya pa'y may humipo sa ulo ko. Parang may malamig na tubig ang dumapo sa aking ulo. At ramdam ko na parang hinahawakan ako ng espiritu ng Amang Diyos. Nung naigalaw ko na ang aking ulo at nung sinubukan ko ng lumingon kung sino yung humipo sa ulo ko. Pagkakita ko sa kanya ay si Ka Julio na pala. Muling nanumbalik ang dati kong lakas. Para akong nagkaroon ng kapangyarihan mula sa Diyos Ama. Tumayo ako at dinukot ang asin sa aking bag. Walang ano-ano ay sinabuyan ko ng asin si Ma'am Glyza. At si Ka Julio naman ay parang bubuyog na bubulong-bulong. Pero ni isa ay wala akong maintindihan sa mga sinalita niya. Latin daw ang salitang yon. Nung nasabuyan ko na ng asin si Ma'am, mas lalo itong nagngit-ngit sa galit at para bang gusto niyang sumugod. Kaso hindi niya yun magawa dahil sa tama ng asin. Hindi na halos makagalaw si Ma'am Glyza at laking gulat ko nung may batang nagtatatakbo papalapit kay Ma'am. Isang bata na may daladalang itak at hindi pangkaraniwan ang itak niya sa pagkakakita ko. Tinaga niya si Ma'am sa katawan. Sabay sipa ng mukha nito. Unti-unting gumagapang papalayo si Ma'am.
Bawat galaw niya ay siya namang pag-unday ng itak ng bata, hanggang sa inawat na siya ni Ka Julio. Itinaas ng albularyo yung dalawa niyang kamay at tumingala ito sa langit. Maya-maya pa'y maniwala kayo o hindi, bigla na lang nagliyab o umapoy yung katawan ni Ma'am. Dinig ko ang bawat lagitik ng apoy sa pagtupok nito sa buong katawan ni Ma'am. At kasabay ng pagkasunog ni Ma'am ay siya namang tuluyang pagkawala ng aking nararamdaman para sa kanya. Dahil ang babaeng lihim kong minahal ay isa palang aswang. Nanlaki ang mga mata ko sa albularyong yun. Paano niya nagawang paliyabin yung katawan ni Ma'am? Hindi naman siya humawak ng posporo o kahit anong panindi. Sandali pa ang lumipas. Naging isang abo ang babaeng pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan sa site. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, sinabihan ako ni Ka Julio na hindi pa daw tapos ang aking kalbaryo. Mas doblehin ko pa daw ang pag-iingat dahil anumang oras ay pwede akong ipalipad hangin ng mga lahing aswang dahil tukoy na daw nila ang aking pagkatao. Ilang saglit pa ang lumipas. Dumating na si Mona. Hindi niya naisama yung pakay namin. Humingi na lang ito ng pasensya kay Ka Julio. Mula nang mangyari ang mga iyon, ay para akong nalungkot dahil pinatay mismo sa harapan ko ang babaeng lihim kong minamahal. At usap-usapan na rin sa site ang tungkol kay Ma'am Glyza. At para bang hinahabol ako ng anino ni Ma'am dahil ako ang tinuturong dahilan ng pagkawala niya. Hanggang sa isang umaga, araw ng linggo, bumili ako sa vendor ng site. Nakaupo yung tindera at sinabi kong bibili ako ng sigarilyo dahil nakasombrero yung tindera. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Tumango ito sa direksyon ng muka ko. Yung tipong silip ko yung mata niya sa kanyang sombrero. At halos magkalapit na yung muka namin. Tinignan niya ako ng napakatalim na tingin. At galit na galit yung itsura niya. Ramdam ko yun. Napahiyaw ako sa takot. Dahil si Ma'am Glyza yung tindera. Ayaw niyang bitawan yung kamay ko hanggang sa dumugo na ito. Dahil tinusok niya ng mahahaba niyang kuko. Nagpupumiglas ako sa takot. At hinihila ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Ayaw niya itong bitawan. At nagsalita siya ng, "May utang ka sa akin na dapat mong bayaran." Sinabi niya yun sa aking pagmumuka ng malapitan. Ramdam ko pa yung buga nung hininga niya sa aking muka. Hanggang sa sinigawan ako ng katabing tindera nito. Bigla akong nahimasmasan dahil pangitain ko lang pala yung nakita ko. Tinignan ko yung kamay ko at yung tindera. Sinabihan akong nababaliw na daw ako. Bakit daw ako humihiyaw? At sinisigaw ko daw ang pangalan ni Ma'am Glyza. Pinagtatawanan ako ng ibang tao sa labas dahil sa nagawa kong pangitain. Walang ano-ano. Pumasok na ako sa loob nang hindi ko kinuha yung sukli. Sobrang balisa na ako. Ilang gabi na akong di nakakatulog. Hanggang sa pinapagalitan na ako lagi ng ibang taga-office. Dahil lutang daw ang isip ko. Hindi ko na daw nagagawa o nagagampanan ng mabuti ang aking trabaho. Daig ko pa ang ulol na aso.
Sumunod na gabi, naririnig ko na naman na umiiyak ang isa sa mga kasama ko, si Doro. Tinatawag niya ako at lumabas daw ako ng site. Kinalabit ko si Mon upang pakinggan niya yung boses na nasa labas. Walang sabi-sabi ay bigla niyang sinabuyan ito ng asin sa isang siwang na maliit. Biglang naghihihiyaw yung tao sa labas nung masabuyan ng asin. Di na rin ako sigurado kung si Doro ngayong umiiyak doon. Hanggang sa sumapit ang hating gabi, may biglang kumalabog sa bubong mismo sa tapat ng aming barracks. Dahil yero lang na nakapatong iyon at may mga pabigat na kahoy sa taas, bawat galaw at hakbang ay naririnig namin na kumakayod yung kuko sa bubong ng barracks. At maya-maya pa'y tumilaok ito. Sobrang nakakapangilabot. Iba yung tilaok niya. Parang ganun yung tunog. Pero sa personal, mas nakakatakot pa. Ibang-iba yung tilaok niya kumpara sa tilaok ng manok. Napasigaw yung mga kasama ko ng, "Aswang! Aswang! Aswang!" Bukod tangi kami ni Mon na hindi humiyaw. Yung tunog sa labas ng barracks ay akala mo may mga nakawalang pato. Pero nakakapangilabot yung tunog. Mayat maya ang pagpag. Tapos biglang titilaok ng nakakatakot. At kung minsan pa nga, kinakatok pa yung dingding ng barracks. Lumipas ang magdamag hanggang sa nawala na yon. Kaya nung sumapit ang umaga, nag-alsabalutan na ang mga stay-in sa trabaho. Kami lang ni Monmon ang naiwan sa barracks. Konti na lang ang natitirang trabahador ng site. Habang nakaupo kami at iniisip ang mga nangyayari, may parang gumuho akong narinig at naghihiyawan ang mga tao. Naririnig kong sinisigaw nila ay, "Maligno! Aswang! Maligno!" Tumayo ako at nung silipin ko sa bintana, gumuho pala yung lupa mismo sa hukay na malalim. At nakita ko mismo kung paano matabunan ang mga tao doon. Na blackout yung kuryente. Nagkakagulo na ang lahat ng tao. Tatakbo na sana ako papaalis nung may nakita akong taong nakalutang. Malapit lang yun sa kinatatayuan ko. Sa gitna ng kaguluhan at dilim ng site, may taong nakalutang sa di kalayuan. At yun ay si Tito Arvin. Si Tito Arvin ay papalapit sa akin. Nakaitim siya at nanlilisik ang mga mata nito. Yung kanang braso niya ay nakataas at mukhang ako ang kanyang pakay. Nagtatatakbo ako palabas ng gate dahil hahabulin ako ni Tito Arvin. Pero pati gate naapektuhan ng pagguho. Nabuwal ang ilang poste ng ilaw malapit ng gate. Naharangan ito ng iba't ibang bakal. Sumuksok ako sa isang drum para hindi makita ni Tito Arvin. Naririnig kong tinatawag niya ang pangalan ko. Dexter! 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 Asan ka? Tanda ko sa boses niya na pagtawag niya sa akin. Dala ng takot, unti-unti akong umakyat sa gate, papalabas. Dinig na dinig ko ang iyakan. Napapaluha ako habang ninanais kong bagtasin ang gate dahil maya-maya pa'y nararamdaman kong gumagalaw yung kinalalagyan ko. Dali-dali akong kumilos dahil matatabunan ako ng lupa
at ng iba pang materyales nung makatalon ako sa labas ng site. Laking pasasalamat ko dahil sa nakaligtas ako sa pagguho ng mga nagtataasang mga bracket. Mahirap kapag puro trahedya ang nangyari sa buhay mo. Puro kamalasan. Puro kamalasan ang inabot ko sa Cebu. Sa madaling sabi ay pinasara na ang site. Tama yung sinabi ng vendor na walang bendisyon o pa-blessing yung site dahil kumitilyon ng buhay sa mga inosenteng manggagawa. Kung sino pa yung walang kaalam-alam ay siya pa yung nalagay sa alanganin hanggang sa hindi na rin kami nagkita ni Mona. Suspecha ko noon ay natabunan na rin siya. Ilang araw akong natulog sa kalsada. Nagpalaboy-laboy ako. Hindi ako natulungan ng kumpanya ko. Bagkos ay sinisi pa kaming mga manggagawa. Kung saang may lilim na pwedeng liliman, ay doon ako sumisilong. Dahil wala naman akong malalapitan sa Cebu. Bigla kong naalala si Kahulyo. Muli akong pumunta sa kanyang kubo upang humingi ng tulong. Nakiusap ako sa matanda na kahit tagatabas lang ng damo o kaya ay mag-uling ako sa bundok, ay tatanggapin ko na. Pumayag si Kahulyo sa mga sinabi ko. At nabalitaan niya rin pala ang nangyari sa amin sa site. Ang sabi ni Kahulyo, naramdaman niyang gumagante yung kamag-anak ni Ma'am Glyza. Dahil pati siya daw ay halos hindi pinapatulog ng konsensya niya. Kung tutuusin, ang bahay ni Kahulyo at bahay ni Ma'am Glyza ay parang iisang lugar lang. Kwento pa ng matandang albularyo, kaya daw nagkaroon ng problema sa site ay dahil doon nagtatrabaho si Ma'am Glyza. Dahil sa gustong makaganti ng pamilya nito, ay idinaan ito sa maraming tao. May point yung sinabi ng matanda. Pinaupo niya ako at ipinatong ang kanang kamay niya sa ulo ko at tahimik na umusal. Ang sabi niya ay pumikit ako at huwag siyang kukontrahin. At ang imahinasyon ko daw ay ituon ko sa pagsang-ayon ng mga ritual niya. Habang ginagawa niya yun, kinilabutan ako. Tumayo ang mga buhok ko. Kasi parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa buo kong katawan. Kaso yung hindi pa bigla, yung unti-unti ko yung nararamdaman, ganon yung dumapo sa aking katawan. Tinanong ko kung para saan yung ginawa niya. At ang sabi niya, para daw di ako masundan ng mga kamag-anak ni Ma'am Glyza. Mula ng araw na yon ay para na akong anak ni Kahulyo. Ilang buwan niya din akong inampun sa pangangalaga niya. Naging mabuti siya sa akin. Nakiusap ako kay Kahulyo na kung pwede akong sumulat sa aking tatay. Sabi ni Kahulyo, nararamdaman niya ang aura ni Ma'am Glyza. Malamang, hindi sila titigil hanggat di ako nakikita. Wala na rin akong naging balita noon kay Mon. Halos araw-araw, iniisip kong sana masalubong ko sa daan si Mon. Kaso wala. Hanggang sa napagod na ako nang kakaisip na magkita pa kami. Puro dasal na lang lagi ang ginagawa ko, na sana'y isang araw sunduin ako sa Cebu ng magulang ko. Wala kasi ako talagang pera nung mga panahon na yon. Dahil nga sa nangyaring insidente sa site, wala ni singkong duling akong natanggap sa kumpanya. Yung batang paslit pala na umatake kay Ma'am Glyza ay gabay pala ni Kahulyo. Iniisip ko noon na nagbibiro lang ba siya sa akin para di ako matakot sa mga nakaambang panganib.
Umabot na ako halos 1 buwan kila Ka Julio. Wala akong sahod sa paninilbihan ko sa kanila. Hanggang sa isang araw, may magandang balita akong natanggap. Isang sulat na galing sa mga magulang ko. Nagtatatalon ako noon sa tuwa dahil dininig ng langit ang aking dasal. Ayon sa sulat, si Ka Indo ang susundo sa akin para maiuwi daw kaming lahat. At mas natuwa ako nung mabasa kong nakauwi na pala si Monmon sa aming probinsya. Kaya paglipas ng 1 linggo, nagkita kami malapit sa site ng aming pinagtratrabahuan. Kasama ko si Ka Julio nung nakipagkita ako sa mag-amang Indo. Pumayag si Ka Julio na kahit 1 linggo pa kaming manatili sa kanilang bahay para mahanap namin yung aming mga kasama. At ng araw na rin na yon ay napagkasunduan namin na hanapin ang iba pa naming mga kasama. Bago kami umalis nun sa bahay ni Ka Julio, ay pinatayo kaming 2 ni Mon at sabay kaming inorasyonan ng 2 manggagamot. Proteksyon daw yon para kung sakaling banatan kami ng mga aswang, ay kahit papano ay may pananggalang kami. Sinuyod namin ang lugar malapit sa bahay nila Ma'am Glyza. Umakyat ako sa puno para mas lalong madaling makita. Tinuro ko kay Ka Indo ang hideout ng mga aswang. Habang pakagat ang dilim, ay kanya-kanya na kaming pamalo ni Mon. Sabi ni Ka Julio, susunod na lang daw siya sa amin. Magpapakita daw siya sa oras ng pangangailangan. Sigurado ako na may plano siya. Pero sa bigkas ng pananalita nung matanda, ay sadya talagang napakahiwaga ng mga binibitawan niyang mga salita. Maya-maya pa, may lalaking lumapit sa amin. Tinanong kami kung ano daw ba ang hinahanap namin. Sinabi namin sa lalaki na hinahanap namin ang aming mga kasama. Mula naman sa aming pwesto, kinilatis siya ni Ka Indo kung nagpapanggap lang daw ba na tao yung lalaki. At habang nag-uusap silang 2, biglang tinulak ni Ka Indo yung lalaki at sinabing isa siyang espiya ng mga aswang. Bantay pala yun. Pinagalitan pa kami ni Ka Indo dahil di daw namin napansin na walang kilay yung lalaki. At sinabi pang lugar ng mga aswang ang aming tinatapakan. Hindi ko alam na ganun pala talaga kalakas ang pandama at aura ng mga kapamilya ni Lester. Pagtulak ni Ka Indo sa lalaki, bumunot siya ng itak sa kanyang tagiliran at ambang uundayan na niya ng taga yung lalaki. Sa takot ng lalaki, nagtatatakbo ito na parang palaka kung lumuntag. Nakakapangilabot. Alam nyo, kundi lang sa mga kasama ko, hindi ako magpapakabayani na hanapin sila. Tumungo kami sa lugar ng bahay ni Ma'am Glyza nang biglang may hangin na malakas at may kung anong lumilipad na kamuntikan na akong nadagit. Kahit nginig ang tuhod namin ni Mona, ay tuloy pa rin ang laban. Para kaming mga estranghero. Di ko alam kung paano ang gagawin ni Ka Indo para mabawi ang mga kasama namin. Dire-diretso lang kami hanggang sa sumenya si Ka Indo para huminto na kami. May kung anong mahika ang nagpakita sa langit. May namuong isang magandang babae. Sobrang liwanag. Sumpaman mga kabagis. Nakita ko yun. Kami ni Mon. Napansin ko rin na nakaangat yung 2 kamay ni Ka Indo
at nakatingin siya sa langit. Minasdan ko ang paligid habang maliwanag ang kalangitan. Pakiwari ko noon ang daming matang nakatingin. Wala akong ideya kung ano ang susunod na gagawin ni Kaindo. Ngunit maya-maya pa'y may kung anong malalaking anino ang nagliliparan sa pwesto namin. Kitang-kita ng mga mata ko ang isang di pang karaniwang hayop na parang iisa ang mata. Bilib ako sa tapang ng lolo ni Lester dahil di siya takot sa kung anong elemento ang nagpapakita sa kanya. Tinulungan namin si Kaindo sa pakikipaglaban. Lakas loob kong hinampas yung iisa ang mata. Sobrang bagsik ng nilalang na yun. Pero hindi ko alam na may kaaway din pala si Monmon. Napakaitim nun at mahaba ang muka at sadyang nakakatakot. Pagkatapos kong hampasin yung iisa ang mata, pinagsasaksak ito ni Kaindo. Dali-dali ko namang sinugod yung halimaw na kaaway ni Monmon para tulungan siya. Wala na rin akong pakialam kung ikamatay ko pa. Hanggang sa nakita ko na si Doro sa isang lugar. Mukhang galit na galit ito at handang kumain ng tao. Pero di kami nagpatinag ni Mon. Parang wala na sa katinuan si Doro. Pinilit naming pagtulungan itong si Doro. Bawat hampas ko sa kanya ay puro daplis lang. Takot din kasi akong mapuruhan siya. Hanggang sa bigla na lang siyang manglambot. At para bang nawalan ng lakas. Maya-maya pa'y parang bulatin ang nangingisay sa harap namin ni Monmon. Itong si Doro. Nagulat na lang ako nang biglang sumulpot sa likuran ko si Kaindo. At panay ang usal nito nang hindi ko naiintindihan. Hanggang sa sumuka na lang ng dugo itong si Doro. At sabay hawak nito sa ulo. Tumirik ang mga mata ni Doro habang hawak siya sa ulo ni Kaindo. Akala ko buhay na daga yung tumakbo nun sakin. Yun pala, nanggaling ito sa katawan ni Doro. Inutusan ako ni Kaindo na hilain ko daw si Doro. Dahil wala na daw yung espiritu ng aswang sa katawan niya. Sumunod ako dahil lupaypay na itong kaibigan ko. Hanggang sa umatras na kami papaalis ng lugar. Maya-maya pa'y biglang nagliwanag na naman ang langit. Kay gandang pagmasda ng langit. Ilang saglit pa ang lumipas. Bigla na lang may bumagsak na tao malapit sa kinatatayuan ko. Tapos narinig kong may pasugod na sa akin. Paglingon na paglingon ko. Si Kuya Nonoy yung nabungaran ko ng tingin. Para siyang takam na takam. Akala ko katapusan ko na ng mga oras na yun. Napatingin na lang ako kay Kuya Nonoy habang patakbo siya sa akin. Isang bata ang napansin kong animoy batang hamog. Basta, ang bilis ng pangyayari. Napalingon na lang ako sa paligid kung nasan ba yung mga masasamang elemento. Nag-iiyakan ang paligid na parang nasunugan ng bahay. Hiyaw dito, hiyaw dyan. Panay ang mga pagsigaw ng pag-iyak. Paglingon ko sa aking likuran, nabulaga ako kay Kahulyo. Nakatingin ito at parang masaya si Kaindo. Nilingon ko ang paligid. Nakita kong nakahandusay na si Kuya Nonoy at Doro. Pero si Tito Arvin, hindi ko na talaga nakita. Naalala ko naman na tama ang sinabi ni Kahulyo. Magpapakita siya sa oras ng pangangailangan. Nung araw na yon, pinagpahinga lang namin sila ng ilang araw. Tuwang-tuwa yung dalawa dahil nakabalik na sila sa normal.
At kwento ng dalawa, kapag nakakakain sila ng hayop, parang nasa kabilang dimensyon daw sila. Ang kanilang mga buhay. Naalala pa daw nila yung tatay ni Ma'am Glyza na malaing kanto ang itsura. Kaya bago kami umalis ng Cebu, nagtirik kami ng kandila para sa kaluluwa ni Tito Arvin. Mahirap kalimutan ang ganong karanasan ko. Kahit matanda na ako, tandang-tanda ko pa rin ang lahat. Salamat sa tulong ng mga albularyo. Dahil kung wala sila, wala din namang lulunas sa mga sakit o karamdaman na pang-espiritual na hindi rin maipaliwanag ng sensya kahit nasa modernong panahon na tayo. Ang akin lang, mas higit tayong manampalataya sa Diyos na may likha ng lahat. Kay sarap lang isipin na ang mga albularyo ay binibuwis ang buhay para lang maisalba ang buhay ng isang tao. Hanggang sa tumanda ako, si Ka Julio at Ka Indo ay ang mga taong hindi ko makakalimutan. Sayang nga lang at pumanaw na po sila. Si Tito Arvin ay tuluyan ko nang hindi nakita. Magpasa hanggang ngayon. Sa ngayon, naka-wheelchair na lang po ako. Nililibang ko na lang ang aking sarili sa pagbabasa at pakikinig ng mga horror stories. Malinaw pa naman ang mga mata ko kahit papano. At eto na rin ang dahilan kung kaya naisulat ko pa ang personal kong kwento ng Aswang si Ma'am.